Siyempre, narito ang pagsasalin ng bawat kabanata sa Filipino. Dahil mahaba ito, hahatiin ko ang pagsasalin sa ilang bahagi. Kabanata 1, Pagtitipon sa tsaa at sampal kung ang Makati ang duyan ng mga elitista, ang Las Dames de Plata, mga bilyonaryong ginang, ang siyang humuhubog sa mga iskandalong amoy pekeng pabango at huwad na pulseres. Doon, ang kayamanan ay hindi lamang ipinapakita sa pamamagitan ng mga superkotse o mga bag na Hermes, kundi sa pamamagitan ng kung sino ang may pinakamabait na asawa. Si Alessandra Villanueva, asawa ng CEO ng VTech Holdings na isang electronics conglomerate, ay bumaba mula sa kanyang Rolls-Royce na may walang ekspresyon na mukha, ngunit ang kanyang pananamit ay kasing lamig ng isang paghihiwalay ng isang other woman. Madilim na pulang damit na hapit sa katawan, malalaking salamin sa mata na kasintindi ng kanyang pag-uugali sa mundo, hindi pinapansin. Nandyan na si Lexie, bulong ng isang matandang ginang, nagkatinginan ng may pag-aalinlangan. Simpleng dahil si Lexie ay hindi lamang maganda ngunit mapanganib din tulad ng isang USB na puno ng maiinit na video sa mga kamay ng isang dating kasambahay. Alam niya kung paano panatilihin ang kaayusan, ngunit kung kinakailangan, alam din niya kung paano itapon ang mga iskandalo sa mukha ng iba tulad ng pananampal gamit ang isang magazine na Forbes. Ang pagtitipon sa tsaa ay nagsimula sa mga scone, nagtapos sa isang sipa sa ilalim ng mesa mula kay Catalina Ong, asawa ng isang senador. Ang matandang babaeng iyon ay nakasuot ng kulay rosas na damit ng sanggol, nakangiti na parang sumusubo ng mantikilya ngunit ang kanyang mga mata ay sumusulyap kay Lexie. Alessandra, narinig ko na ang iyong asawa ay madalas na naglalakbay sa Cebu kamakailan, sabi ni Catalina. Ginutay-gutay ang Mac-Aaron na parang ninunguya niya ang kasal ng ibang tao. Ngumiwi si Lexie. Tinanong mo ba iyan dahil tunay kang nagmamalasakit o sinusubukan mong subukin ang kapal ng makeup ko? Ang tawanan sa paligid ay sumabog tulad ng popcorn sa isang microwave oven, ngunit lahat ng mga mata ay nagsimulang lumipat, patungo sa katulong na nagdadala ng tray ng mga pastry, at hindi sinasadyang naghulog ng isang maliit na bagay, isang pulseres. Hindi ito ordinaryong pulseres. Ito ay isang pulseres na eksaktong kapareho ng ibinigay ng kanyang asawa kay Lexie noong nakaraang linggo. Isang limitadong edisyon, na mayroon lamang 3 sa Asia. Tiyak na hindi kayang bilhin ito ng isang guro sa kindergarten. Naging yelo ang hangin sa loob ng 2 segundo. Sumulyap si Catalina. Nagpanggap na nagulat, naku, nagkataon. Oh, hindi nagkataon. Tumayo si Lexie, kinuha ang kanyang tasa ng tsaa, lumapit sa katulong. Saan mo nakuha ang pulseres na ito? Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa air conditioner ng Daikin sa ika-48 palapag. Naku, ito ay kay Teacher Clara, naiwan sa silid ng amo. Boom. Lahat ay nagpigil ng hininga. Halos mabilaukan si Catalina sa kanyang pastry. Walang sinabi si Lexie. Dahan-dahan lamang niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa, pinunasan ang kanyang mga labi gamit ang isang sutlang tela at pagkatapos ay sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa pagtitipon, kung gayon marahil sa susunod ay dapat akong maglagay ng GPS sa aking mga regalo, upang malaman kung saan ito pupunta pagkatapos kong bitawan. Kabanata 2, Magandang Asawa, isang high-end na display item Makati, 11 p.m. Ang ika-47 palapag ng Velasco Residence Tower, isang penthouse na nagkakahalaga ng $6 na milyong, ay tahimik na parang isang sementeryo. Walang tunog, maliban sa pagtiktak ng relo ng Cartier na parang nagbibilang pababa, para sa isang pagkasira. Nakaupo doon si Lexie, mag-isa. Sa mahabang sopa malapit sa bintana, ang pulang damit ay pinalitan ng puting satin na nightgown, hawak ang isang baso ng pulang alak na kumikinang na parang dugo ng isang other woman. Hindi siya umiyak, ang pag-iyak ay para sa mga asawang babae na nagmamahal pa sa kanilang mga asawa. Ngunit si Lexie, iniisip lang niya, bakit niya hahayaan ng isang guro sa kindergarten,
na makuha ang kanyang dating pinaniniwalaang tunay na pagmamahal. Sa mesa ay naroon ang Pulse Ares. Hindi sa kanya, ngunit kay Clara na green tea na nakalimutang iwan ng katulong at kinuha mula sa ibaba. Isang limitadong edisyon na Pulse Ares. Bibigyan kita, ngumiwi si Lexi. Naalala ang sinabi ni Teacher Clara noong inimbita siya sa kaarawan ng kanyang anak na babae. Ngayon naisip niya, ito ay tunay na ang pinakamataas na antas ng paghuhugas ng utak. Ngumingiti siya ng walang muwang, madaling kausapin, habang hinihimas ang balikat ng kanyang asawa na parang humihingi ng tip. Binuksan ni Lexi ang kanyang telepono, nag-scroll sa Instagram. Nag-upload si Clara sa kanyang personal na pahina ng larawan ng kanyang pagbibigay ng gantimpala sa sarili pagkatapos ng isang buwan ng nakakapagod na trabaho. Ang larawan ay malabo ngunit maaari mo pa ring makita ang anino ng Pulse Ares. At ang background ay isang pamilyar na sala. Ang modelo ng apartment sa Cebu, kung saan madalas na maglakbay ang kanyang asawa para sa negosyo. Bigla na lamang tumawa si Lexi. Isang tawanan na hindi masaya, hindi galit. Ngunit isang uri ng, oh, ganyan pala maglaro. Sige, tumayo siya. Binuksan ang safe. Hindi kumuha ng pera, hindi kumuha ng alahas. Sa halip, ay isang tumpok ng mga kontrata sa paglilipat ng stock ng VTech Holdings, kung saan ang pangalang Villanueva Alessandra ay nakalista bilang may-ari ng 12%. Naisip ng kanyang asawa, si Sebastian Velasco, na si Lexi ay isang vase na may utak, pinakasalan siya para sa kanyang reputasyon, at upang pagandahin ang kumpanya. Ngunit hindi niya alam na, siya ang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi 3 taon na ang nakararaan, nang tahimik siyang nag-iniksyon ng pera mula sa pondo ng pamumuhunan ng kanyang ina sa Hong Kong. Hindi ako mahina, hinihintay ko lang ang tamang oras. Tahimik na nagpadala si Lexi ng mensahe, pupunta ako sa Cebu bukas. Gusto kong tingnan ang modelo ng apartment. Convenient ba, mahal? Sumagot ang kanyang asawa 5 minuto mamaya, may meeting ako sa Singapore. Ngunit sige, pumunta ka, tingnan mo. Kung gusto mo, bilhin mo. Tinitigan niya ang screen. Nag-type ng 3 salita, alam ko ang lahat. Pagkatapos ay pindutin ang delete. Hindi ipinadala, dahil hindi pa ito ang oras upang tapusin ito. Ipagpapatuloy ko ang pagsasalin ng mga sumusunod na kabanata sa susunod na tugon. Sige, narito ang karagdagang pagsasalin ng mga kabanata, Kabanata 3, Cebu modelo ng apartmento ng pagkukunwari at multo na nagsusuot ng sapatos na mataas ang takong, sabi nila, paraiso ng turista ang Cebu. Pero para sa akin, kulungan iyon ng mga manok na ginto, kung saan inaalagaan ng asawa ko ang kanyang kabit na nagsusuot ng sutla at tinatawag na baby. Lexi Villanueva. Bumaba si Lexi mula sa kanyang SUV na Mercedes na inarkila sa paliparan ng Cebu. Ang kanyang karisma ay kasintindi ng isang CEO na aatake sa isang kasino. Malalaking shades, mataas na buhok na nakapusod, puting blazer, walang mag-aakalang ang babaeng ito ay tumitingin sa bahay ng kabit ng kanyang asawa. Sa tabi niya ang kanyang personal na katulong, si Ramona, na dating nagtrabaho bilang PR director para sa isang internasyonal na kumpanya ng kosmetiko. Ang kanyang bibig ay mas matalas kaysa sa gunting, at makikita niya ang EQ, AQ, IQ ng isang tao sa loob ng 5 segundo. Ang modelo ng apartment ay nasa ika-22 palapag, Unit 22B. Pinangalanan, Sunshine Nest. Inirapan ni Ramona ang kanyang iPad. Parang pamagat ng palabas ng mga bata. Siguro iyan ang pangalan ng kabit. Hindi nagsalita si Lexi. Tumango lang siya. Pumasok sila sa elevator. Bumukas ang pinto. Ang Unit 22B ay lumitaw tulad ng isang nabubuhay na Instagram, mga kasangkapan na kulay beige, puting sofa na walang ni isang kunot, mga scented candle na Jo Malone, at isang larawan ng isang magkasintahan sa mesa. Hindi larawan ng kasal ni Lexi at Sebastian. Sa halip ay isang larawan ni Clara na green tea, na tumatawa na parang hindi pa siya nagnakaw ng asawa ng sinuman.
Lumapit si Lexi, kinuha ang larawan, at ibinato ito sa sahig. Crack! Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay mas malutong pa kaysa sa mga daing ng isang kabit na, hindi niya ako tunay na mahal. Binuksan naman ni Ramona ang mga cabinet at drawer na parang isang FBI raid. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto siya. MS, Lex, ito. Iniabot ni Ramona ang isang lumang telepono na may bahagyang basag na screen. Sa loob ay isang serye ng mga mensahe na ipinadala ni Clara sa isang estranghero na may pangalang, si Sister. Clara, okay pa rin ang plano, ate. Wala siyang alam. Si Sister, magaling. Pero huwag mong ihayag ang iyong pagkakakilanlan. Kung malaman niya na may kinalaman tayo, tapos na tayo. Sumingkit si Lexi. Mga kapatid. Ano ang F? Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagkatinginan sila ni Ramona. Walang naka-schedule. Sino ang nakakaalam na nandito tayo? Bumukas ang pinto. Nakatayo sa harap ni Lexi ang isang babae na nakasuot ng itim na damit na may malalim na v-neck na umabot hanggang sa kanyang pusod, kulot ang buhok, may pulang lipstick, at mga mata na kumikinang na parang isang lobo na nangangaso. Hello. Ako si Calista Santiago. Ang ate ni Clara. 3 segundong katahimikan. Pagkatapos ay pumasok si Calista na parang bahay niya ito. Umupo, nag-cross ng mga binti, tinitigan si Lexi mula ulo hanggang paa na parang tinatasa ang isang item sa Sotheby's auction. Hula ko nandito ka para tingnan ang pugad ng asawa mo, tama ba? At para malaman din, kung sino ang nagtutulak sa lahat ng ito. Kinuyam ni Lexi ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa babae na pumasok na parang isang tagtuyot. Ngumiti si Calista. Si Clara ay isang pyesa lang. Ang tunay na manlalaro ay ako. Kabanata 4, Green Tea na ate at ang plano ng isang taong nabigo na, hindi ko inaagaw ang asawa mo. Binabawi ko ang posisyon na dating akin. Calista Santiago umupo si Lexi ng tuwid, nag-cross ng mga binti, na parang nasa isang paglilitis ng paghihiwalay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At totoo nga na nililitis niya. Ngunit gamit ang kanyang mga mata. Nakaupo si Calista, ang kanyang tingin ay hindi umiiwas. Mayroon siyang aura ng isang taong nagmahal, natalo, sinaksak sa likod, at ngayon ay bumabalik na parang isang multo na nakasuot ng itim na damit. Akala mo ba mahal ni Clara si Sebastian? Ngumiti si Calista ng bahagya. Ang kanyang boses ay parang amoy ng pekeng pabango, hindi. Mahal niya ang pera. Ngunit ang tunay na nagmamahal kay Sebastian ay ako. Nawalan ng imik. Inilagay ni Lexi ang kanyang ulo sa gilid, ngumiwi. Ang lumang linya na iyon. Iyan ang sinasabi ng mga kabit kapag nahuli silang nakaupo sa kondongan ng asawa ng ibang tao. Sumandal si Calista. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Akala mo ba isa akong kabit? Hindi. Ako si Wednesday. Dumating ako bago ka ng isang araw. Boom. Isang banayad na twist na parang sinampal ng tsinelas. Kumunat ang noo ni Lexi. Ibig mong sabihin. Bago ka pakasalan ni Sebastian, ako ang kanyang opisyal na kasintahan. 3 taong nagmamahalan. Balak magpakasal. Ngunit, nakialam ang nanay mo. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Ramona sa tabi. Kinuyam ni Lexi ang kanyang mga kamay hanggang sa halos mabasag ang kanyang baso ng alak. Nagsisinungaling ka, siguro. Pero dapat mong tanungin ang nanay mo bago ka maging kampante. Kinuha ni Calista ang isang lumang, kupas na larawan mula sa kanyang pataka. Sa larawan ay isang batang Sebastian na nakayakap sa isang babaeng mahaba ang buhok, na walang iba kundi si Calista bago siya nagpakulay ng highlight. Malamig na sabi ni Lexi, walang kinalaman sa akin. At wala rin itong kinalaman sa kapatid mo. Sumandal si Calista, tinitigan si Lexi na parang nanunood ng isang katatawanan. Kung gayon bakit ka nandito? Kung hindi ka nag-aalala na niloloko ka, bakit kailangan mong pumunta sa Cebu? Hindi sumagot si Lexi.
Dahan-dahan lamang niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang recording na kinuna ni Ramona mula sa camera sa apartment. Clara, hindi ko siya gusto. Pero para sa iyo, gagawin ko. Calista, maglaro ng maayos. Huwag mong hayaang malaman niya. Mahirap pakisamahan ang legal na asawa. Muling bumagsak ang katahimikan sa silid. Sa pagkakataong ito ay nalagay si Caliste sa isang kawalan ng imik. Tumayo si Lexi. Bahagyang ngumiti. Hindi ang isyo na minahal mo ang asawa ko. Ngunit naglalaro kayo ng kapatid mo ng marumi at akala ninyo walang nakakaalam. Lumapit siya at bumulong sa tainga ni Calista. Nakakalungkot, ako lang ang nakakaalam ng lahat. At hindi kita patatawarin. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang mga mataas na takong ay tumatama sa sahig na parang isang pagbibilang pabalik para sa isang paghihiganti ng high-end. Masyadong mahaba ang tugon na ito. Ako ay magpapatuloy sa susunod na tugon. Sige. Narito ang patuloy na pagsasalin ng mga kabanata. Kabanata 5, CEO, Swiss account, at lomet sa ilalim ng $5,000 na suit, hindi nakakatakot kapag nambabae ang lalaki. Nakakatakot kapag inilantad niya ang kanyang lihim na bank account, at akala niya matalino siya. Lexi Villanueva kinabukasan, Manila. Pumasok si Lexi sa opisina ng kanyang pribadong abogado, Trinidad at Associates, na parang papasok sa isang chessboard. Itim na blazer, buhok na nakapusod, pulang labi, ang karisma ay kasintindi na parang aagawin niya ang buong merkado ng real estate at hindi lamang ang bulok na merkado ng puso ni Sebastian Velasco. Naglatag siya ng isang stack ng mga dokumento sa mesa. Kasama dito ang kasunduan sa prenuptial, buong dokumentasyon ng kanyang pamumuhunan sa VTech Holdings, mga joint bank statement mula sa 2 taon na ang nakalilipas, at partikular, isang flash drive na may pangalang Sebastian Offshore 2021. Kumunat ang noo ng kanyang pribadong abogado, si Marco Uy, nang isaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Saan mo nakuha ito? MS, Villanueva. Sumipsip si Lexi ng isang tasa ng tsaa, ipinadala ito ng isang kaibigan sa UBS Zurich. Nagkataon lang. Hindi may tatago ng T ang lihim kapag may pera na. Account #99813, V, T regular na paglilipat, $50,000 United States dollars per buwan sa tatanggap, Clara Santiago nag-aproba, Sebastian Velasco bumantong hininga si Marco, luma na ang trick na ito. Ngunit napakakapaki-pakinabang. Katibayan ng pakikiapid dagdag pandaraya sa ari-arian. Maaari kang manalo sa lahat kung pupunta ka sa korte. Tumango si Lexi, ngunit hindi niya gustong manalo sa lahat. Gusto niyang mapunit si Sebastian. Hindi ko gustong makipaghiwalay. Kahit hindi pa. Gusto ko siyang masaktan, ngunit kailangan pa rin niyang makatayo. Makatayo upang makita ang lahat na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Marco, natigilan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bahagyang tumango, naiintindihan ko. Isang malambot na paghihiganti, ngunit dumudugo ng matagal. Sa parehong oras, umilo ang telepono ni Lexi. Isang mensahe mula kay Ramona, na sinusubaybayan si Caliste sa Cebu. Nakipagkita siya sa isang lalaki. Hindi si Sebastian. May isang tao, na may tato na ahas na nakapalibot sa kanyang pulso. Hinihinalang siya ang taong pinaalis sa VTech noong nakaraan dahil sa pagtagas ng kumpidensyal na impormasyon. Maaaring sinisikap ni Caliste na magtagas ng data ng kumpanya. Kinagat ni Lexi ang kanyang mga labi. Ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang magkasya. Hindi lamang ito isang laro ng pag-ibig. Hindi lamang pagsaksak sa likod. Sa halip ay isang pananalapi na sa buwatan, nagpapahina mula sa loob. Nang gabing iyon, bumalik si Lexi sa kanyang mansion. Nakaupo si Sebastian sa sopa. Maayos ang damit na parang isang CEO na lumabas mula sa isang magazine. Nang makita ang kanyang asawa, ngumiti siya na parang walang nangyari. Ayos ba ang business trip mo sa Cebu, mahal? Ngumiti si Lexi,
Ibinato ang kanyang susi sa mesa. Pindutin ang remote control, bumukas ang TV. Ipinapakita ang footage mula sa security camera sa Cebu apartment, si Clara na nakasuot ng nightgown, nagdadala ng alak sa sopa. Nagulat si Sebastian, medyo namutla. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Lexie, sa susunod, kung balak mong mag-alaga ng isa pang babae, tandaan, alam din nilang mag-record ng video. Tumahimik siya. Lumapit sa mukha ng kanyang asawa, hindi pa ako nakikipaghiwalay. Pero dapat kang maghanda, hindi para sa paglilitis, para sa araw na mawala mo ang lahat. Kabanata 6, kaaway ng asawa pansamantalang kakampi ng asawa, ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang kabit, kundi ang legal na asawa na nagtiis, ngayon ay bumalik na may ngiti at mga legal na papeles sa kamay, Ramona Cebu, Luna Knox Rooftop Lounge. 10 p.m. Nakaupo si Calista sa mesa ng VIP, ang mukha niya ay kasing lamig ng gin na may yelo. Nakaupo sa tapat niya ang isang lalaking nakasuot ng gray suit, ang kanyang kaliwang kamay ay nakasuot ng leather na pulse earrings na may ahas na nakapalibot sa kanyang pulso. Ngumiti siya na parang isang taong pinaalis sa kumpanya, ngunit ngayon ay bumabalik upang bayaran ang utang. Ang kanyang pangalan ay Rafael Sarmiento, dating strategic director ng VTech Holdings. Ang taong pinaalis ni Sebastian Velasco mula sa kumpanya dahil sa pagtataksil, ngunit sa katotohanan ay inilagay siya doon upang sisihin para sa pagtagas ng data. Inilagay ni Calista ang isang makapal na sobre sa harap niya. Gusto kong magulo ang VTech. Mawala ang kanyang pwesto. Mataranta ang mga shareholder. Hindi ko kailangan ng marami, gusto ko lang makita ng kanyang asawa ang tunay niyang kulay. Inangat ni Rafael ang kanyang baso ng whiskey, sumingkit, ganoon ba kayo kamahal ang kapatid mo na kinamumuhian siya? Hindi. Kinamumuhian ko ang kawalang muwang. At gusto kong magising ang kanyang asawa mula sa huwad na pangarap ng alta sosyedad. Samantala, sa Manila, sinusubaybayan ni Lexie ang lahat sa pamamagitan ng ulat ni Ramona, na umarkila ng grupo ng Zero Light, isang pangkat ng mga teknolohikal na detective, na dalubhasa sa paghak ng impormasyon sa mataas na antas. Ang larawan ni Calista na nakikipagkita kay Rafael ay lumitaw sa laptop. Kasama ang kanyang profile, Rafael, 38 taong gulang. Nawala ang lahat pagkatapos siyang pinaalis ni Sebastian. Nakadikit sa iskandalo na, agaw proyekto, ngunit walang malinaw na ebidensya. Kasalukuyang may-ari ng isang startup na fintech kamakailan ay nakatanggap ng hindi nagpapakilalang pamumuhunan mula sa isang pondo sa Singapore. Dahan-dahan na hinayla ni Lexie ang file, investment fund, InnoTrade Singapore. Tao na nakatayo sa likod nito, Eleanor R. Chan, isang matandang babae, honorary chairman. Sa tabi niya ay ang larawan ng ina ni Lexie. Kidlat na tumama, hindi nakapagsalita si Lexie. Naglalagay ba si nanay ng pera sa isang taong pinatay ng tatay ng anak niya sa mundo ng pamumuhunan? Nagbigay si Ramona ng isang matalim na tingin, baka naglalaro ang nanay mo ng family blackmail. Hindi sumagot si Lexie. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng mga kalkulasyon, pagkalito at isang desisyon na hindi niya inakalang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, nakipagkita si Lexie kay Calista sa isang minimalistang coffee shop na gawa sa salamin. Walang makakatago ng mga ekspresyon. Dumating si Calista, nakasuot pa rin ng itim, na parang libing para sa isang CEO na malapit ng matanggal sa pwesto. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lexie, alam ko na nakikipagtulungan ka kay Rafael. Alam ko rin na pinopondohan siya ng nanay ko. Bahagyang nagulat si Calista, ngunit itinago ito ng mahusay. Nagpatuloy si Lexie, at alam ko, mayroon kang katibayan na magiging dahilan upang mapilitan si Sebastian na magbitiw. Ibigay mo sa akin ang isang kopya. Nagkrus ng braso si Calista, walang sino man ang sapat na matalino upang isuko ang ebidensya sa asawa ng isang tao na sinisikap nilang sakalin, di ba? Yumuko si Lexie, ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng mga ice cube sa vodka, dahil kung ako ang kabit,
hinding-hindi ko paniniwalaan ang isang lalaki na kayang tradorin ang dalawang babae. Ang pangungusap ay parang sampal sa mukha. Napanganga si Calista. Tumayo si Lexi, nag-iwan ng isang sobre. Nasa loob nito ang plano ng stock share na itinago ni Sebastian sa akin, ngunit nalaman ko. Pahihiramin kita para pabagsakin siya. Ngunit ako ang huhugot sa gatilyo. Binuksan ni Calista, kumislap ang kanyang mga mata. Isang pansamantalang alyansa. Tumango si Lexi. Isang alyansa ng mga dating itinuring na dekorasayon. Magpatuloy ako sa pagsasalin ng mga susunod na kabanata. Ito ay masyadong mahaba. Sige po, narito ang susunod na bahagi ng salin, Kabanata 7, Pagtatambal-tambal, at balang nabalutan ng ginto. Ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang kabit, kundi ang legal na misis na dating nagtiis. Ngayon ay bumalik na may ngiti at banta ng legal na dokumento sa kamay. Ramona Vitec Holdings silid pulungan ng madiskarteng antas, ika-28 palapag. Ngayong umaga, pumasok si Sebastian sa silid pulungan tulad ng dati. Maayos na vest, makapal ang mukha na parang pader ng lungsod, at ang kanyang half-smile na nakapanlin lang sa maraming stockholders at sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, walang nakaupo sa upuang pangulo. Nakalagay sa harapan ng bawat isa ang dokumento ng pulong. Pulang takip, na may nakasulat na ginto, Section 7.3 Panloob na Investigasyon. Kumunat ang noo ni Sebastian. Anong nangyayari? Sa parehong oras, lumitaw si Lexi. Hindi nakaupo sa upuan ng asawa ng direktor. Umupo siya sa upuan ng pangunahing stockholder, bilang may-ari ng 12% ng personal na pagbabahagi at kinatawan din ng bahagi ng kanyang ina, na may-ari ng Eleanor Holdings, 15%. Tumahimik ang buong silid. Bahagyang tumango si Lexi bilang pagbati. Hihingi ako ng pahintulot upang ipakita ang Section 7.3 nilalaman na nauugnay sa hindi malinaw na pag-uugali sa pananalapi at mga paglabag sa personal na etika ng kasalukuyang CEO si G. Sebastian Velasco. Bumangon si Sebastian, Lexi. Nasiraan ka na ba ng ulo? Inihagis ni Ramona ang banta ng dokumento sa mesa, flap, ng diretso na parang isang sampal sa ilusyon ng kanyang reputasyon. Ito ay isang kopya ng pahayag mula sa isang offshore bank account, na regular na naglilipat ng pera sa isang tao na walang pangalan sa listahan ng sweldo ng VTEC. Ito ay isang larawan mula sa kamera sa Unit 22B ng Cebu. Lumalabas si G. Velasco kasama ang isang tao maliban sa kanyang asawa sa loob ng oras ng trabaho. At ito ay isang recording ng pag-uusap sa pagitan niya at ng isang tauhan sa ibabang antas, kung saan iminungkahi niyang gawing madali, para sa kanyang kasintahan na umakyat sa posisyon. Nagbulong-bulungan ang mga stockholder. Nagtanong ang isang matandang lalaki na may pag-aatubili, kung tama iyan, makaapekto ba iyan sa pagbabahagi. Ngumiti si Lexi, at kinuha ang memory card, maaari. Pero kung mabilis tayong kumilos, maagang magbitiw ang CEO, napigilan ang media, ayos pa rin ang stock. Kung mag-aatubili tayo, lumabas ang balita, ito ang ilalim ng pagbagsak ngayon. Hinampes ni Sebastian ang mesa, ito ay isang sabuatan. Nagkasabwat kayo para saktan ako. Tumunog ang telepono. Sabay-sabay na tumingin ang buong silid pulungan sa malaking screen, kung saan ipinapakita ang balita. Inakusahan ang CEO ng VTEC ng iligal na paglilipat ng pera sa ibang bansa, na konektado sa isang babaeng guro sa kindergarten na konektado sa isang iskandalo sa etika. Iniimbestigahan ng kumpanya. Tinitigan ni Lexi ang kanyang asawa, walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Kalkulasyon lang. Hindi ko kailangan ng diborsyo, Sebastian. Pero dapat kang maghanda, hindi para sa hukuman, para sa araw na mawala mo ang lahat. Isang oras pagkatapos, umalis si Lexi sa silid pulungan, sumakay sa kotse kasama si Ramona. Bamantong hininga si Ramona, nawala ang upuan. Magpupulong muli ang board upang bumoto ng bagong CEO. Humihingi din ng paliwanag ang maliliit na stockholder. Hindi tumawa si Lexi. Tumitingin lang sa labas, hindi masaya.
Hindi ako nasisiyahan sa pagpabagsak sa aking asawa. Pero panatilihing hindi mamatay ang kumpanya pagkatapos niya iyon ang dahilan kung bakit ako kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Calista, tapos na. Ngayon na ang iyong turn. Gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya at ni Rafael sa Singapore. Maghukay ng mabuti. Kung kinakailangan, pupunta ako doon. Kabanata 8, ex-kasintahan, Swiss account, at international wire puller, minsan, upang ibagsak ang isang imperyo, kailangan natin ng isang taong dating naapakan nito, Lex Villanueva Singapore Marina Bay Sands, ika-38 palapag, Presidential Suite. Pumasok si Lexi, ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay hindi sapat upang pagaanin ang pakiramdam ng panganib. Suot niya ang orihinal na beige na suit, buhok na nakapusod, mapusyaw na pulang labi. Sa isang kamay ay hawak niya ang Hermes bag, sa kabilang kamay ay ang USB na. Naglalaman ng lahat ng bagong dokumento na nahak mula sa grupong Zero Light tungkol sa nakatagong listahan ng shareholder ng InnoTrade. At ang nagpatahimik sa kanya, hindi nag-iisang nagtatrabaho si Rafael. Mayroon siyang bagong financial advisor. Isang pangalan na pamilyar na parang isang lumang peklat, Adrian Del Rosario ang ex-boyfriend ni Lexi. Ang taong lumuhad at nag-propose sa kanya sa gitna ng Paris, at ang taong iniwan niya, para pakasalan si Sebastian. Flashback, 5 taon na ang nakalipas, Paris, kung pinili mo siya para sa pera, tandaan, kayang bumuo ng imperyo ng pera, pero pag-ibig lang ang makapagpapanatili nito na buhay, Adrian. Malamig na sinabi, pagkatapos ay lumakad sa gitna ng ulan ng taglagas. Hindi lumingon si Lexi. Naniwala siya noon na si Sebastian ay isang ligtas na hinaharap. Ngayon kung ang ligtas na hinaharap ay kinakaskes ng mga pahayagan tulad ng balat na puminsala sa filler. Bumalik sa kasalukuyan. Tinitigan siya ni Adrian, walang sinabi. Nagbuhos lang ng alak. Well, ngayon ikaw na ang naglalaro bilang kontrabida. Umupo si Lexi at kinuha ang baso, depende sa kung paano mo tinitingnan. Mayroon kang 20 minuto. Kung pagkatapos ng 20 minuto, pinili mo pa rin na manindigan kay Rafael, huwag mong sisihin. Tinaasan ng kilay si Adrian, ano ang panakot mo? Diretsyong inihagis ni Lexi ang USB sa mesa. Nasa loob nito ang lahat ng listahan ng mga shell corporation na itinatag ni Rafael upang maglaban ng pera mula sa VTech noong nakaraang mga taon, sa pamamagitan ng paghak sa panloob na sistema. Tumayo ka sa parehong panig ng isang tao na naghak sa kumpanya na pinamumuhunan mo. Alam mo ba, tumahimik si Adrian. Mayroon pa rin siyang parehong magiliw na tingin noong una, ngunit ang boses niya ngayon ay may pampulitikang kulay. Anong gusto mo? Tinitigan siya ni Lexi sa mata, gusto kong tumayo ka sa panig ko. Gusto ko ang lahat ng bahagi ng InnoTrade na hawak ng pondo ng aking ina ilipat sa boto ng pagtutol kay Rafael. Gusto kong bawiin ang kontrol, at wakasan ang larong ito. Nag-isip si Adrian sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilapag ang kanyang baso, mapanganib ka pa rin tulad ng dati. Pero gusto ko iyon. Sabay-sabay mensahe mula kay Ramona, mayroong panloob na balita mula sa pahayagan na The Capitalist, malapit nang magkaroon si Sebastian ng press conference upang linawin ang tsismis. Siguradong ilalabas niya ang counter-strike. Kinakagat ni Calista ang bala dahil sinisimulan na ng media na maghukay sa impormasyon ng kanyang nakaraan. Bumulong si Lexi, kumakalaban na sila. Sige. Ngayon na ang oras para sa panghuling atake. Binuksan ni Adrian ang computer at nag-login sa sistema ng pondo. Ililipat ko ang lahat ng karapatan sa pagboto ng Eleanor Holdings sa iyo. Pero may isang kondisyon. Pagkatapos ng lahat, hayaan mo akong ibalik ka sa Paris. Isang beses lang. Hindi sumagot si Lexi. Inilalagay lang ang huling linya ng code, simulan ang vote of no confidence kay Rafael Sarmiento. Hindi pa tapos ang laban, pero nasa kamay na ni Lexi ang pinakamalaking baril. Kabanata 9, Pulong Balitaan,
Nagbago ng pananaw ang media at ikinabaligtad ang hangin mula sa CEO na Mad Ulush, gusto mong makaligtas pagkatapos ng isang iskandalo. Madali lang. Bumuo ng isa pang iskandalo, na mas nakakagulat, Sebastian Velasco lobby ng Hotel Peninsula Manila kung saan nagsisiksikan ang media. Sa gitna ng flash at napakaraming mikropono, lumabas si Sebastian na parang isang CEO na bagong linis gamit ang banal na tubig, nakasuot ng gray na vest, nakangiti na parang, inosente ako kahit na malinaw sa video. Sa tabi niya ang kanyang personal na abogado at walang iba kundi, ang nanay ni Lexie, si Eleanor Chan. Boom! Nagulantang ang media. Umupo si Lexie sa harapan ng livestream na screen na, halos mabilaukan sa strawberry cake. Direktang live na press conference ngumiti si Sebastian, gusto kong pasalamatan ang media sa matiyagang pagsunod. Kamakailan, kumalat ang maraming maling impormasyon, na nakakasira sa aking personal na reputasyon at sa VTech Group. Tumahimik ako dahil gusto kong protektahan ang aking asawa si Alessandro Villanueva mula sa kontrobersya. Ngunit ngayon, kapag mayroong sumusubok na baluktutin ang katotohanan, napipilitan akong magsalita. Nagpakawala ang mga kamera ng sunod-sunod na flash. Kumuha si Sebastian ng isang stack ng mga dokumento. Ito ay patunay na ginamit ni MS Villanueva ang isang pribadong pondo ng pamumuhunan, na pag-aari ng kanyang ina, upang lihim na manipulahin ang mga boto ng mga shareholder sa VTech Holdings. Bukod pa rito, naglagay siya ng isang karakter na nagngangalang Ramona Uy sa PR department, na dating iniimbestigahan dahil sa pagtagas ng panloob ng mga dokumento mula sa isang Korean cosmetics company. Boom! Humiyaw ang media. Baligtad ang sitwasyon. Sabay-sabay mensahe mula kay Ramona, nagbalik ang panlilinlang niya. Sinisira ang reputasyon, ikinalat na. Iniimbestigahan ako, kahit na walang conclusion. Nagulat din si Mrs. Eleanor. Mukhang nahikayat o lumipat ng panig. O, mayroon siyang plano. Tumayo si Lexie sa kanyang upuan, kinuyam ang kanyang baso. Tumawag siya ng video call sa kanyang ina. Lexie, anong ginagawa mo? Eleanor, masyado ka pang bata. Ginagawa ko lang ang kailangan upang protektahan ang daloy ng pera. Si Sebastian ay mahusay pa rin na CEO, kahit na may pagkakamali. Lexie, paano ang tungkol sa aking reputasyon? Eleanor, hindi nagbubunga ng tubo ang reputasyon. Matuto ka. Beep. Tinitigan ni Lexie ang kanyang telepono. Ang tingin na parang isang reyna na pinagtaksilan ng kanyang ina. Kinabukasan opisina ni Adrian pumasok si Lexie tulad ng bagyo. Tinatawag ako ng mga pahayagan na isang manipulator ng kumpanya. Nasira ang reputasyon ni Ramona. Ibinebenta ako ng nanay ko tulad ng isda sa isang palengke. Tumango si Adrian, seryoso ang mga mata, kung gayon labanan natin. Gusto mong saktan siya, mayroon akong paraan. Inabot ni Adrian ang isang recording mula sa 5 taon na ang nakalipas, nang nagbigay si Sebastian ng panloob na kautusan na pinipilit si Rafael na akuin ang sisi sa pagtagas ng impormasyon upang protektahan ang kanyang sarili. Tiningnan ni Lexie ang recording file. Ngumiti ang kanyang bibig ng malamig. Isang iskandalo na nakapatong sa isang iskandalo. Kung gayon, ay lalaro ko ang lahat. Ibababa ko silang lahat, ang aking ina at CEO sa impyerno ng pananalapi. Sige. Narito ang patuloy na salin ng mga kabanata, Kabanata 10, Panayam ng Kababaihan, video na naglalantad at ang pagbati na bumagsak sa social media, hindi ako biktima. Ako ay survivor. At muling isinusulat ang mga panuntunan, Alessandra, Lexie, Villanueva hapon, Hotel Conrad kung saan nag-organisa si Lexie ng kanyang sariling panayam. Hindi nagpadala ng imbitasyon tulad ng, sa isang mabait na paraan, ngunit nagpadala ng lihim tulad ng nagbalik na ex-wife sumasagot ang asawa ng CEO, na nagdulot ng pagdagsa sa social media. Sa unang 30 minuto, ang livestream sa platform na LiveItalkPH ay umabot ng 2.4 milyong manunood. Ang hashtag #LexieComeback at hashtag #SebastianLuon, Mad Ulush, ay umakyat sa tuktok ng Twitter Philippines.
Ang panayam ay nagsisimula walang luha, walang pag-alog. Lumitaw si Lexi sa isang puting suit, buhok na nakapusod, maliliit na hako na parang nagbibigay diin sa bawat salita na sisikat tulad ng mga bala. Sa tabi niya si Ramona na hindi pa rin malamig ang dugo, hindi pa rin naalis ang pangalan. At, si Adrian ang lalaking tahimik na nakatayo sa likod, ngunit malinaw ang mga mata na, walang makakaligtas ngayon. Nagbukas ng pananalita si Lexi, hindi ako nag-organisa nito para umiyak. Nag-organisa ako, para tapusin ito. Tapusin ang lahat ng kasinungalingan na tumagal ng 5 taon. Tumahimik ako nang nambabae ang asawa ko. Nagtiis ako nang sabihin ng mga tao na isa lang akong napapanahong manika na nabubuhay sa labis na pera. Ngunit ngayon, sapat na. Tumango siya. Pindot ni Ramona ang button. Bumukas ang malaking screen. May nagpatugtog ng recording mula sa 5 taon na ang nakalipas. Ibahala mo kay Rafael ang pagtagas na iyon. Nauubusan siya ng pera. Pilitin mo siyang pumirma, at hayaan mong linisin ng legal department ang mga record. At tungkol sa pondo ni Eleanor, pansamantalang ilagay mo ang pangalan niya. Bayaw, madaling kontrolin. Ang asawa ko, walang malalaman. Magaling lang sa pagbihis. BOOOM. Parang nakuryente ang buong silid. Hindi umiyak si Lexi. Ngumuso lang, akala ng asawa ko, ako ay isang plorera. Sayang, may talam ang plorera na ito. Pagkatapos ng panayam mensahe mula kay Calista, magaling. Hindi ko akalaing maglalabas ka ng video na iyon. Pero gusto ko ang paraan ng paglalaro mo. Anyway, mayroon akong parteng gift para kay Sebastian. Isang kopya ng kontrata para sa iligal na pagtustos ng VTech para sa isang shell company sa Macau, na pinirmahan gamit ang pekeng selyo, na idinisenyo ni Rafael. Gusto mo bang gamitin? Sumagot si Lexi, gusto ko. At sa tingin ko, oras na para magkita tayo. Sa huling pagkakataon, nagkita si Lexi at Calista sa rooftop bar kung saan, nahulog, si Clara noong una nang malaman niyang isa lang siyang pyesa. Inilapag ni Calista ang kontrata sa mesa. Tinitigan siya ni Lexi, walang pangungutya, walang pagtatanggol. Pareho tayo sa isang punto, nagmahal ng mali, at ngayon ay mahal muli ang ating sarili. Tumawa si Calista at nag-toast, at ang paghihiganti ay hindi dahil sa galit, kundi dahil, akala nila hindi tayo maglalakas loob. Kabanata 11, Bagong CEO, Green Tea na intern at aral mula sa lumang lipstick, ang pagpapatawad ay hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam ko, na nanginginig ang pinatawad sa tuwing nakikita akong ngumingiti. Lexi Villanueva 9 AM, punong tanggapan ng VTech Holdings kagyat na pulong siksikan ang silid ng pulungan, ang hangin ay mahigpit na parang sinturon na S ang sukat. Matapos ang nakagugulat na iskandalo, bumagsak ang pagbabahagi ng VTech ng 12% sa loob ng 24 na oras ngunit kakaiba pagkatapos ng panayam ni Lexi, nagsimula itong bumawi. Nagsimulang maniwala ang mga stockholder na, kapag ang lumang CEO ay isang mad-ulash, ang dating hinamak na asawa, ang pinakamalakas na panangga sa media. Idineklara ng chairman ng board, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, opisyal naming itinalaga si Adrian Del Rosario Strategic Investor, dating tagapayo ng Eleanor Fund bilang pansamantalang CEO. Boom! Napabulalas ang network ng pananalapi. Direktang umakyat ang hashtag CEO THEPTRAIMTCU, gwapong mukhang pamilyar, sa tuktok 3 ng Twitter. Hindi umupo si Lexi sa board. Nakatayo siya sa labas ng salamin, may hawak na isang tasa ng kape, ngumingiti ng bahagya nang makita si Adrian na tumatango sa board na may mukha na hindi na, dating, kundi bagong nasa kapangyarihan. 3 araw pagkatapos sa panloob na silid ng PR pumasok si Clara Santiago. Buhok na nakatali, puting kamiseta, hindi na, green tea, na mga mata, kundi, pakisuyo huwag akong buhusan ng mainit na tubig. Sa kanyang harapan si Lexi nakaupo sa pangunahing mesa, pumipirma ng mga dokumento.
Gusto mo talagang pumasok dito bilang intern? Tanong ni Lexi, hindi tumitingin. Tumango si Clara, ang boses ay kasing hina ng buntong hininga, gusto ko lang, ulitin. Alam kong nagkamali ako, pero wala na akong pinaniniwalaan. Pati si Callisto umalis na. Itiniklop ni Lexi ang file. Okay, kaya magsisimula ang iyong unang araw sa pamamagitan ng pagsulat ng PR article, tungkol sa akin. Tumingin si Clara ng gulat, tungkol sa iyo. Tungkol sa akin. Tungkol sa panayam. Tungkol sa isang babae na nakaligtas pagkatapos ng isang iskandalo, at hindi hahayaang malunod. At gusto kong magsulat ka ng totoo. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Susulat ako. Tumayo si Lexi, lumapit sa kanya. At kung magsisinungaling ka, mayroon akong sapat na file upang gawing legal na katibayan ang bawat post mo, mahal. Umalis siya, iniwan si Clara na parang bato. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang sinabi ni Callisto bago umalis, dating nagpatawad ang ate. Pero minsan lang, at hindi siya si Lexi. Nakatayo si Lexi sa rooftop, katabi si Adrian. Tumingin silang dalawa sa mga kotse sa ibaba, ang gintong ilaw na sumasalamin sa tubig na parang isang malabong pangako. Sa tingin mo ba dapat pa rin akong manatili sa VTech? Tanong ni Lexi. Hindi mo kailangang manatili, pero dapat kang mag-iwan ng marka. Marka, para maalala nila, ang leon na dating nakaupo sa upuan na ito. Tumawa si Lexi, umiglap kay Adrian. Sa ibaba, nakaupo si Clara sa silid ng PR, na may nanginig na kamay. Sa araw na iyon, natutunan ko na, ang pinaka-nakakatakot na tao ay hindi ang sumisigaw, kundi ang ngumingiti, at alam kung ano ang ginagawa. Sige, narito ang patuloy na salin ng mga kabanata, Kabanata 12, Spy na may dugo at multo na may apelyidong Chan, hindi ako natatakot sa kaaway sa labas. Natatakot ako sa isang kaanak na nakatayo sa likod, na may hawak na kutsilyong may nakaukit na pangalan ko, Lexi Villanueva, punong tanggapan ng Eleanor Holdings, opisina ng pribadong pondo ng pamumuhunan ng nanay ni Lexi. Pader na kahoy, marmol na sahig, sapat na gininto ang ilaw para maging mainit kung hindi mo alam ang kwento. Iisipin mo na ito ay isang lugar para sa pagpapasigla ng pag-asa at pera. Pero para kay Lexi, mas malamig ito dito ngayon kaysa sa isang morgue. Panimulang sitwasyon, tinawagan ni Ramona si Lexi, may malaking nangyari. Ibinunyag ng mga pahayagan ang mga dokumento na ang pondo ng Eleanor ay naglagay ng pera sa isang kumpanya na nasa blacklist ng internasyonal. Walang nakakuha ng file na ito maliban sa loob. At ito ay hindi pa napipirmahan. 3 lang ang nakahawak dito, ikaw, nanay mo, at... Kumunat ang noo ni Lexi. At sino? Teresa. Teresa Chan. Personal na katulong ng nanay ni Lexi. Ang babaeng kulay abo ang buhok, na nag-alaga kay Lexi simula pagkabata, alam ang kanyang mga gawi sa pagkain at pagtulog. Dating, mahal na si Tita Teresa, sa diary noong siya ay 10 taong gulang. Flashback, noong 12 taong gulang si Lexi, Tita Teresa, kahit anong gawin ko balang araw, gagawin kitang personal kong accountant. Okay, basta matutunan mong maghinala sa nanay mo. Walang santo sa mundo ng pamumuhunan. Ha, bakit naman? Dahil ang mayayaman, bihira malinis. Balik sa kasalukuyan. Sumugod si Lexi sa opisina ng kanyang ina. Nasaan si Teresa? Kalmado ang kanyang ina na parang handa na, nagbitiw na siya. Nagpadala ng liham ngayong umaga. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kinuyam ni Lexi ang kanyang kamay. Alam mo ba, hindi ako sigurado. Pero kung sa tingin mo isa siyang especially iya, dapat mong tanungin ang iyong sarili, sino ang nagpilit sa kanya na pumili ng ibang panig. Wala akong ginawang mali. Nabubuhay ka sa isang malupit na mundo, Lexi. Ang pamilyaridad ay ang pinakamadaling bagay na gamitin upang ipantakip sa utang. Nang gabing iyon sa bahay ni Adrian, nakaupo si Lexi sa tabi ng bintana. Sa laptop ay ang larawan mula sa kamera ng punong tanggapan. Teresa nagdadala ng mga dokumento sa labas sa isang maliit na pulang bag.
Sinundo siya ng isang Bentley. Plate number, MWR3388. Tiningnan ni Adrian, at agad na sinabi, ang kotse na iyon, ay hindi pag-aari ng anumang korporasyon. Kundi ng tatay ko. Biglang lumingon si Lexi, anong sinasabi mo? Patay na ang tatay ko. Patay. Pero hindi naman tuluyang patay. May tsismis na nagpanggap siyang patay pagkatapos ng isang pagsisiyasat sa pananalapi. At si Teresa ang nag-iisang sumama sa kanya, bago siya nawala. Naging yelo ang hangin. Sumigaw si Lexi, imposible. Namatay siya sa isang aksidente, may katawan. May libing. Nakita ko. Mahinang sinabi ni Adrian, hindi kailanman binuksan ang kabaong. At iniulat ng ospital na namatay siya dahil sa sunog. Sa tingin mo talaga may anumang nagkataon sa pamilya Chan? Bumalik si Lexi sa bahay. Sa mesa ay isang sobra. Walang nakasulat na pangalan, sulat kamay lang. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama, pumunta ka sa bahay sa tabing dagat sa Palawan, ang nag-iisang lugar na hindi pa nadungisan ng pera. Sa loob ay isang lumang larawan, Lexi 5 taong gulang nakaupo sa balikat ng isang lalaking may suot na shades. At sa tabi, ay si Teresa, mas bata, tumitingin sa camera na may malabong tingin. Mahigpit na hinawakan ni Lexi ang larawan. Kung buhay pa siya, ang buong buhay ko ay isinulat gamit ang kasinungalingan. Kabanata 13, Palawan, ang bahay sa tabing dagat at ang kaong kahoy na walang pangalan, upang malaman kung sino ka talaga, kung minsan kailangan mong hanapin ang taong dating nag-abandona sa iyo. Lexi Villanueva, Palawan, isang payapang lupain na hindi pag-aari ng mundo ng mga tycoons. Bumaba si Lexi mula sa kanyang pribadong eroplano sa maliit na airport. Madilim ang kalangitan, ang hangin ay amoy dagat na humahampas sa kanyang mukha na parang bulong, huwag ng hamukay pa, walang makakaligtas. Gustong sumama ni Ramona, pero tumanggi si Lexi. Hindi ito para sa pakikipaglaban. Para sa pagharap. Ang kahoy na bahay sa tabing dagat, lumitaw ang bahay na parang sa isang lumang painting, mga kahoy na dingding, bubong na dayami, pinto na puti na may pintura na nababakbak, may alikabok ng oras sa bawat frame ng bintana. Walang camera, walang bakas ng pagiging marangya. Pero may amoy ng pamilyar na kalumaan, ang amoy ng pagkabata. Hinawakan ni Lexi ang hawakan ng pinto. Bukas ito, walang lock. Sa loob ng bahay walang tao. Mayroon lang isang maliit na coffee table, isang rocking chair, at isang madilim na kaong kahoy, na nakalagay ng maayos sa gitna ng mesa. Sa takip ay nakaukit ang isang linya na isinulat sa kamay, Alessandra, kung mabasa mo ito, hindi na ang ama mo ang taong naalala mo. Lumunok si Lexi. Nanginginig ang kamay na binuksan ang takip ng kahon. Sa loob, isang lumang leather na notebook may pamagat na, record ng transaksyon 1997 hanggang 2005, isang sulat kamay, nagmamadaling sulat, isang USB drive na kulay pilak, may nakadikit na piraso ng papel na may nakasulat, para sa taong naniniwala sa iyo. Ang sulat ay nagsasabing, anak, kung mabasa mo ito, kung gayon ang iyong ama si Enrique Chan ay tinanggal na mula sa mundo ng mga malilinis. Baka sabihin nila na ang iyong ama ay isang financial criminal. Baka ilibing ako ng nanay mo sa isang pekeng libing. Pero ang totoo, pinili kong mawala. Dahil ayaw kong lumaki ka kasama ang isang lalaking madumi ang kamay. Dating mahal ko ang isang tao, hindi ang nanay mo. At ang taong iyon ay si Teresa. Nasangkot ako sa isang international na operasyon ng money laundering. Dating iniligtas ako ni Teresa, pero nilalaro kaming dalawa ng nanay mo ng isang malaking laro, na pinilit kaming umatras. Naglalaman ang USB na iyon ng kung ano ang natitira sa akin, patunay na hindi ako si Kim, pero niloko. Kung gusto mo pa ring malaman ang katotohanan, hanapin mo ang taong nagngangalang Luis Montelo, retiradong Interpol, kasalukuyang nasa Barcelona. Alam niya ang lahat. Kung hindi, sunugin mo ang USB. At magpatuloy ka. Tatay, nakaupo si Lexi sa kahoy na bahay,
Ang sikat ng araw ng Palawan ay sumisikat sa kanyang tahimik na mukha. Hawak ang USB na malamig na malamig. Isang tanong ang pumipihit sa puso, kung biktima ang tatay ko, sino ang tunay na kriminal? Sa labas, patuloy na humahampas ang alon. Pero sa loob ni Lexie, nagsimula na ang isang bagong bagyo. Kabanata 14, Sebastian, Binal Ican, International Airport at nakababaliw na alok, may mga taong dapat mawala ng tuluyan. Pero hindi, para silang virus binura mo na. Babalik pa rin, Lexie Villanueva Ninoy Aquino International Airport VIP Arrival Area Kara rating lang ni Lexie sa eroplano mula sa Palawan. May amoy pa rin siya ng hangin sa dagat, ngunit ang kanyang puso ay nababalot pa rin ng mga alon dahil sa sulat na iniwan ng kanyang ama. Hinihila niya ang kanyang malita palabas ng gate. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa pamamagitan ng salamin tulad ng isang spotlight na sumasalubong sa pangunahing karakter ng isang pelikulang paghihiganti na patungo sa kanyang bagong kabanata. Pagkatapos ay nakita niya siya. Si Sebastian Velasco, gray suit, may kantab na sapatos, buhok na nakaistilo ng CEO na nagtuturo ng startup, nakatayo sa gitna ng bulwagan na nakapamulsa, nakangiti ng manipis na parang labaha. Hello. Tagal na nating hindi nagkita. Malamig ba sa Palawan? Tumigil si Lexie. Hindi natataranta. Hindi nagulat. Tiningnan niya siya na parang isa siyang resibo na nakasulat sa card na hindi sinasadyang nabili, hindi interesado, ngunit gustong punitin. Sinusundan mo ako. Sinusunod ko ang puso ko. Kinibit ni Sebastian ang kanyang balikat, ang puso, at ilang satellite ng panaktik sa pananalapi na may utang na loob sa akin. Iginala ni Lexie ang kanyang mga mata. Pinalaya na ba? Nakakuha ng bawas na sentensya sa pagbigkas ng katwiran. Ngumiti si Sebastian. Nakatakas sa piyansa. Walang sapat na malakas na ebidensya. At ikaw, sinusubukan mong hanapin ang USB na maglalantad sa iyong ina at wawasak sa nakaraan ng iyong ama, hindi ba? Kumunat ang noo ni Lexie. Anong alam mo? Lumapit si Sebastian, na may kakaibang seryosong tingin. Hindi ako pumunta dito para takutin. Pumunta ako para magmungkahi. Mayroon akong impormasyon tungkol kay Luis Mantello. Pero kapalit, gusto kong sumama sa iyo sa Barcelona. Pause. Binal Ican ni Lexie ang sinabi ng 3 beses para matiyak kung ano ang narinig niya. Nasiraan ka na ba ng ulo? Niloloko ako. Lonoko. Sinasalakay ng dating asawa. Oo, nararapat sa akin iyan. Pero ang bagay sa Espanya ay lampas sa iyong kakayahan. Si Luis ay hindi lamang ang ama na nakilala mo, kundi ang ama na dati kong siniyasat. Twist sa gitna ng airport umatras si Lexie. Dati mong siniyasat si Luis Mantello. Bakit? Kinuyam ni Sebastian ang kanyang bag, ang kanyang mga mata ay lumipat sa mood na mapanganib pero hindi nagsisinungaling, dahil dati siyang finance manager para sa isang organisasyon ng money laundering. Ang network na kinasangkutan ng iyong ama at ni Teresa ay isa lamang maliit na sangay. At kung pupunta ka doon ng mag-isa, mamamatay ka. Tumigas ang hangin. Walang tumatawa. Pumasok si Lexie sa lounge, at umorder ng isang tasang black coffee. Sa kanyang kamay ay ang kanyang pasaporte. Sa screen ng telepono ay ang mensahe ni Ramona, may balita mula kay Clara, gumagana ng maayos. Bumalik na si Caliste sa Amerika. Tahimik ang nanay mo. Ngayon na ang oras para maglaro ng malaking chess game. Sumagot si Lexie, iniisip ko kung dapat ko bang isama, isang matandang fox. Tumingin siya kay Sebastian na nakatayo sa tabi ng bar, nakikipag-usap sa telepono sa matatas na Espanyol, ang mukha ay hindi na nagpapakita ng bakas ng takot. Kung gusto mong pumatay ng isang ahas, siguro dapat kang sumama sa isang lobo. Kabanata 15, Recording, Business Class at tanong na walang naglakas loob itanong, ang pagsama sa taong dating nagtraidor sa iyo ay tulad ng pagyakap sa isang ahas na marunong kumanta. Parehong mapanganib at mahirap iwan, Lexie Villanueva sa eroplano mula Manila, Barcelona, upuan ng business class nakaupo si Lexie sa upuan 3A,
Si Sebastian sa 3C sapat ang layo upang magpatid ng paa kung kinakailangan, ngunit sapat na din ang layo upang maiwasan ang amoy ng pabango na nagpapaalala ng mga toxic na alaala. Ngumiti ang attendant, gusto nyo ba ng chilled champagne? Gusto ko ng black tea. At, hindi ko hahatiin ang aking baso, sabi ni Lexi, nang hindi tumitingin kay Sebastian. Bagong panuntunan, ang bawat usapan katumbas recording naglagay si Lexi ng isang mini recording device sa pagitan ng dalawang tray ng inumin. Rule number 1, i-record ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung magsisinungaling ka, ipapadala ang recording sa abogado sa Interpol at sa news office ng The Capitalist. Tumawa si Sebastian at sumipsip ng red wine, nakakatakot ka pa rin tulad noong unang araw na sinira mo ang telepono ko dahil hindi sinasadya na pinuri ko ang katulong dahil maganda ang kanyang damit. Hindi. Sinira ko ang iyong telepono dahil tinawag mo siyang sa kong thung ng ngotlam, tsaa na walang asukal pero sobrang tamis. Tumahimik silang dalawa sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, tumawa. Isang manipis na halakhak ngunit ito ang unang pagtawa na walang itinatagong kutsilyo. Habang lumilipad binasa ni Lexi ang journal ng kanyang ama, ang bawat pahina ay isang transaksyon. Ang bawat linya ay isang pangalan. Sa mga pangalan na iyon, ang ilan ay pinatay. Pulang guhit, kakaibang simbolo, ang petsa ng pagkawala ay tumutugma sa hindi pangkaraniwang schedule ng pulong. May isang pangalan na nakabilog ng pula, ML Pondo ng Avalon, Espanya. Tagaingat ng kadena. Lumingon si Lexi, narinig mo na ba ang taong ito ML? Dahan-daang sinabi ni Sebastian, kung ang taong iniisip ko. Siya ang nag-iisang natitirang kawing ng lumang organisasyon. At, dating tinakpan ni Luis ang FB. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang tatay mo ay maaaring hindi lubos na biktima. Paglapag El Prat Airport, Barcelona, hinihila ni Lexi ang kanyang malita palabas ng immigration hall. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig tulad ng dati ngunit nakatutok tulad ng isang mamamatay tao na nakakakita ng amoy ng madugong pera. Malapit si Sebastian, nagsasalita habang sinusuot ang kanyang headset. Nakatira si Luis Montelo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat. Ang kanyang palayaw sa lihim na file ay Silver Fox. Ngayon ay retirado na, nakatira kasama ang kanyang bagong asawa. Bagong asawa, tinaasa ni Lexi ang kanyang kilay. Oo, at ayon sa impormasyon mula sa Interpol, ang kanyang bagong asawa ay dating kasintahan ni Enrique Chan, ang iyong ama. Isang light twist ngunit pumapasok sa utak. Umuulan ng mahina sa Barcelona. Nakaupo si Lexi sa isang taxi, tumitingin sa malabong bintana. Ang kanyang puso ay nababalot ng mga gusot, buhay pa ba ang kanyang ama? Sinalakay ba siya o sinalakay ang iba? Ang dating kasintahan ng kanyang ama ay asawa na ngayon ni Luis. At bakit? Hinayaan pa rin niya si Sebastian na tumabi sa kanya nang hindi siya sinuntok sa mukha. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa recording device. Pinindot ang record button, at pagkatapos ay malamig na sinabi, nagsimula na ang laro, ex-husband. Kabanata 16, Sitges City, Silver Fox Villa at unang gabi sa istasyon ng pulis. Sa isang laro, mayroong dalawang uri ng tao na pinaka-nakakatakot, ang taong walang nawala, at ang taong nag-iisip na nakatayo siya sa tabi mo. Lexi Villanueva, Barcelona. Umulan mula kaninang hapon, hindi malakas, sapat lang para takpan ang tanawin ng malabong kapaligiran na parang nagtatago dito ng isang katotohanang ayaw nilang alalahanin ng sinuman. Nakaupo sina Lexi at Sebastian sa isang inupahang taxi, patungo sa Sitges, isang bayan sa tabing dagat, maganda, mahal, at kainahinala. Ang villa ni Luis ay nakatayo sa pinakamataas na burol ng bayan, sabi ni Sebastian, na nakatutok pa rin ang mga mata sa offline na mapa, protektado ng isang pribadong sistema ng kamera. Galit siya sa mga estranghero. Pero kung ikaw, anak ni Enrique Chan, magkikita siya. Hindi ako sigurado, sagot ni Lexi, maliban kung mayroon akong ikinatatakot niya. Ang USB ba?
Hindi sumagot si Lexi. Alam niya ng malinaw, sa larong ito, ang pagsasalita ng labis ay naglalantad sa iyong kamay. Ang USB ay nasa loob ng kanyang leather wallet, malapit sa kanyang puso, na parang isang hindi pa nabubunot na kutsilyo. Lumiko ang taxi sa isang maliit na kalsadang bato, nagsimulang dumilim ang langit. Ang mga ilaw ng Sitges ay tahimik na nakabukas. Ang tanawin ay parang sa engkanto, ngunit walang nagsabi na ang engkanto ay walang dugo. At pagkatapos,